Umabot na sa mahigit 70,000 kaso ng dengue ang naitatala ng Department of Health ngayong taon. Kaya naman nagbabala na ang Health Department patungkol dito, lalo na't panahon na naman ng tag-ulan. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Maging mapagbantay at huwag magpakumpiyansa. Ito ang paalala ng Department of Health ngayong tapos na ang El Nino at nagsimula na ang tag-ulan. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, kapag umuulan, mas maraming tubig at mas maraming posibleng pangitlugan ng mga lamok kaya dapat hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng mga ito para buwaba ang kaso ng dengue. Sa mga nare-receive nating datos, nakakakita tayo ng pag-plateau ng kaso. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi maaaring tumaas ito. Rainy season na po, no? Maaaring tumaas pa rin ang kaso. So last week, we disseminated to our regional offices po yung advisory natin on the potential increase of dengue cases. So previously naman po na mayroon na tayong mga established policies like establishing dengue fast lanes. Ayon naman kay OIC Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, mahigpit na binabantayan ng DOH ang mga bagong kaso ng dengue. Dagdag niya, maaaring ito na ang simula ng pagtaas ng bilang ng mga kaso sa bansa. Base sa kanilang datos, as of June 1, mahigit 70,000 na ang kaso ng dengue sa bansa mula nang magsimula ang taon. 197 dito ang naitalang namatay. Ang naitalang kaso ng dengue mula April 21 hanggang May 4 ay halos pareho lang sa May 5 hanggang May 18 na mahigit 5,000, habang mahigit 3,000 ang naitala mula May 19 hanggang June 1. Mas mababa pero maingat ang kagawaran sa interpretasyon dito. Base naman sa pag-aaral na ibinahagi ng kagawaran, nakita na nakakaapekto sa lamok ang mataas na temperatura dulot ng climate change, kung saan mas mabilis kumain ng babaeng Aedes aegypti kapag mas mainit. Sa nakaraang 5 taon naman, ayon sa DOH, kadalas ay nakikita ang matataas na bilang na kaso ng dengue sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon na pawang mga urbanized na. Paliwanag naman ni Tejano, sa kasalukuyan wala pang partikular na treatment para sa dengue kaya binibigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng maagang diagnosis. Payo nila, agad magpakonsulta kapag nakakita o nakaramdam ng sintomas gaya ng lagnat, sakit ng ulo, muscle and joint pains, pagkahilo at rashes para maagap na mabigyan ng supportive treatment. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng pag-aaral para magkaroon ng antiviral sa dengue. Base sa tala ng Food and Drug Administration, ayon sa DOH, wala pang anumang aprobadong bakuna laban sa dengue sa bansa. It depends din po na sa manufacturer sa pag-apply nila ng Certificate of Product Registration. So far, personally, wala pa po kaming nakitang intent from manufacturers ng vaccine. But we're hoping po na if there are available vaccines and if there will be registered vaccines, it will be really helpful. Sa ibang bansa, like sa Thailand, meron na silang bagong registered dengue vaccine. Nananatili namang epektibo ang 4S strategy na bahagi ng kampanya ng DOH, kabilang dito ang hanapin at sirain ang posibleng breeding areas ng mga lamok, ang pagsusuot ng light-colored clothing at long sleeves, ang maagang pagkonsulta at ang pagsasagawa ng fogging. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.